Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Mimori at Seras tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Muling tiniyak ni Mimori kay Seras na ang kanyang desisyon na isama siya sa lugar ng ginintuang halimaw ay hindi lamang dahil kailangan niya ng tagapagbantay, kundi dahil nais niya talaga itong makasama. Ipinahayag ni Seras ang kanyang pag-aalala na tinatanong kung sigurado ba si Mimori sa kanyang desisyon. Pinagtibay ni Mimori na wala siyang problema sa pagsama ni Seras hanggat okay lang sa kanya ang mga panuntunan ni Mimori. Sa pagpapakita ng kanyang katapatan, ipinangako ni Seras na susunod siya sa nais ni Mimori at iniaalay ang kanyang buhay, handang maglingkod sa anumang paraan. Napunta ang usapan sa mga alalahanin ni Seras tungkol sa prinsesa, kung saan inihayag niya na ang diyosa ng Alyon ay hindi nasisiyahan sa kanyang presensya. At ang kamakailang insidente sa mga Black Dragon Knights ay maaaring magpalala pa ng sitwasyon. Ipinaliwanag din ni Seras na kung makipag-ugnayan siya sa prinsesa ay maaaring maglagay sa prinsesa sa panganib at mas ligtas para sa lahat, kabilang ang mga tao sa Dne, kung siya ay mananatiling tumakas. Higit pang tinanong ni Mimori, naramdam ang malalim na koneksyon ni Seras sa prinsesa, at inamin ni Seras na tunay ang pagmamalasakit niya sa prinsesa. Sa isang pagbabalik-tanaw, nagulat si Seras sa kakayahan ni Mimori na puksain ang mga Black Dragon Knights at tinanong kung sino talaga siya. Tahasang sinabi ni Mimori na siya ay isang naghihiganti na may malinaw na misyon na makipagkita sa mangkukulam ng mga tabuos bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Nang tanungin ni Seras kung kanino siya naghihiganti, ibinunyag ni Mimori na ang kanyang target ay ang diyosang si Vesis. Lumipat ang eksena sa isang mabundok na lugar sa hilaga ng royal capital ng Alyon, sa Ancient Dragon Ruins, kung saan pinamumunuan ni Sogo ang kanyang mga kaklase sa isang labanan laban sa isang halimaw na may katawan ng tao at ibon. Matapos matagumpay na matalo ito, sinuri ni Sogo ang kanyang mga kaklase na pinapayuhan silang huwag pilitin ang kanilang sarili at magtuon sa pagprotekta sa kanilang sarili. Nangangatog sa takot si Minamino, humingi ng paumanhin kay Sogo dahil hindi niya kayang kumilos dahil sa takot. Pinagaan ni Sogo ang kanyang loob na nagpahayag ng pagsisisi sa pagdala sa kanya sa mapanganib na sitwasyon. Kinilala ni Minamino at ng isa pang kaklase ang kanilang pasasalamat kay Sogo. Alam na sila ay muntik ng mapahamak ngunit naligtas dahil sa kanyang pag-apela sa diyosa. Ipinakita sa monologo ni Sogo ang kanyang lumalaking pagdududa sa diyosa. Iniisip kung ano ang tunay nitong layunin at tinatanong kung sino ba talaga ang kanilang maaasahan. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, pinanatag ni Sogo ang kanyang mga kaklase na poprotektahan niya sila at hinimok silang magtuon sa kanilang kaligtasan. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyong umangat ang antas at talunin ang dakilang Demon Lord upang sila ay makabalik sa kanilang mundo. Ang pakiramdam ng responsibilidad ni Sogo ay nagpapabigat sa kanya habang inaalala niya ang kanyang pagkabigo na iligtas si Mimori Touka at nangakong hindi na niya hahayaang may mamatay pa sa kanyang mga kaklase. Inatasan ni Sogo si Suo, isang C-class na bayani, na harapin ang mga halimaw upang mabigyan siya ng oras sa mga laban na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak ng kaligtasan ng lahat. Bagaman si Suo ay isa ring dropout na kandidato tulad ng iba, ipinakita niya ang kanyang katapangan sa pagboluntaryo na tumulong. Kinilala ito ni Sogo na nahahanap na kakaiba na ang isang tao na kasing tapang ni Suo ay kasama sa dropout na grupo. Sa kabila ng mga hamon, hinihikayat ni Sogo ang kanyang mga kaklase na huwag mahiya sa kanilang mga takot o kahinaan, na sinasabing ang bawat isa ay may sariling lakas at na balang araw ay maaari din silang makatulong ng mas aktibo sa mga laban. Ipinahayag ni Minamino at isa pang kaklaseng lalaki ang kanilang determinasyong gawin ang lahat ng kanilang makakaya, nagpapasalamat na kabilang sila sa grupo ni Sogo. Sa kanyang kalooban, ipinangako ni Sogo na poprotektahan ang lahat ng 7 sa kanila, tumatangging hayaang may mamatay sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Habang naghahanda sila para sa susunod na labanan, biglang lumitaw si Yasuo na minamaliit si Sogo sa pagdala ng mga kaklase na itinuturing niyang pabigat. Mariing tinanggihan ni Sogo ang mapang-uyam na pananaw ni Yasuo na idineklara na hindi niya nakikita ang kanyang mga kaibigan bilang pabigat kundi bilang mahahalagang kasama. Hindi nagpatinag si Yasuo na iminungkahi na sila ay magtulungan. Ngunit tinanggihan ito ni Sogo na sinasabing hindi siya makakasundo ng isang tulad ni Yasuo. Nagpatuloy si Yasuo sa pagmamaliit sa ibang mga bayani, tinatawag ang mga barangk at mas mababang bayani bilang puting mobs, mga simpleng tauhan lamang sa mas malawak na kwento. Matatag na nanindigan si Sogo na iginiit na ang kanyang mga kaklase ay hindi simpleng mobs kundi mga individual na may sariling pagkakakilanlan at halaga. Nang biglang sumulpot ang mga halimaw na may gintong mata, pinamunuan ni Sogo ang lahat na umatras habang ipinapakita ni Yasuo ang kanyang rank na kapangyarihan, na madaling tinalo ang mga halimaw gamit ang kanyang natatanging kasanayan na Sword Eye of the Black Flames. Namangha ang ibang mga kaklase sa lakas ni Yasuo na pinupuri siya ng labis. Ngunit nanatiling nag-iisip si Sogo na nararamdaman ang bigat ng kanyang tungkulin bilang nag-iisang rank na bayani na wala pang natatanging kasanayan. Nagninilay-nilay siya kung paano nagbabago ang lahat sa paligid niya at kung paano siya nahihirapang makasabay. Ang mga Takao Sisters na lumalaban din ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala kay Sogo kung saan si Takao Hijiri ay palihim na ipinapahiwatig na nagmamalasakit siya kay Sogo. Bagaman sinubukan ni Sogo na isantabi ang kanilang pag-aalala, napansin ni Hijiri na hindi okay si Sogo at pinayuhan siyang mas alagaan ang kanyang sarili. At diyan nagtatapos ang chapter 21 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.